Ang mga mata nito ay nakatutok sa posisyon ni Jinwoo-ji Seiichiro. Kahit na mabilis ang malaking ibon, hindi kayang talunin ang void sphere ni Johnny. Habang nagsisinkronisa ang kanilang bilis, si Jinwoo-ji Seiichiro ay parang hindi gumagalaw sa mata ni Johnny. Napansin ni Jinwoo-ji Seiichiro na malapit na siya, kaya't nagdesisyon siyang mag-ikot sa ere. Pero para kay Johnny, hindi na ito mahalaga. Ang void sphere ay hindi isang single target na atake, isa itong malawak na area of effect skill. Itinaas niya ang sibat at itinapon ito sa daraanan ni Jinwoo-ji Seiichiro. Agad na tinakpan ng atake ang isang spherical area na may radius na 500 metro. Nahulog si Jinwoo-ji Seiichiro sa saklaw ng pagkasira. Lahat ng mga kawan humarap sa laban, magtulungan kayong sandarin ng atake. Sigaw ni Jinwoo-ji Seiichiro, may takot sa kanyang mga mata habang ang kamatayan ay malapit na. Agad niyang tinawag ang lahat ng kanyang shikigami upang protektahan siya at nag-deploy ng isang protective barrier. Ngunit sa harap ng void sphere, mabilis na nabasag ang mga shikigami at ang barrier. Hindi kayang tumagal sa lakas nito. Sa isang kisap mata, ang lahat ng kanyang depensa ay bumagsak at ang kanyang katawan ay pinunit sa lakas ng puwersa ng void. Ang laman at dugo niya ay sumabog sa isang malupit na pagsabog. Pinanood ni Johnny ang kinalabasan. Kinuha ang ilang supernatural na pagkain upang ibalik ang nawalang enerhiya. Hindi maiwasang mapabuntong hininga si Johnny. Para sa isang ganong kalakas na mutant, sayang naman kung hindi kolektahin ang kanyang origin. Pero mabilis na tumatakbo ang oras. Kailangan niyang linisin ang buong battlefield bago pa man makatakas si Phoenix Yuanren sa kanyang space seal. Sa sandaling iyon, napansin ni Woody ang isang kakaibang nangyayari kay Kanot sa malayo. Okay, Nina. Yung pating. Anong nangyayari? Hanggang dito na muna magtatapos ang ating kwento para sa araw na ito. Yun, ang ganda na ata ng avatar na to. Ano ba to? Parang mas lalo tayo pupugi. Ay nakalugod sa paanan ni Yang Shinshin. Ang kanyang postura ay puno ng kababaang loob at ang malalaking mata ng pating ay nagpakita ng malalim na paghanga. Isang ngiti ang nabuo sa mga labi ni Johnny nang mapansin niyang epektibo ang kakayahan ni Yang Shinshin. Si Yang Shinshin ay nagkaroon ng isang kakayahang tinatawag na Angel of Desire, isang espesyal na katangian. Ang pulang palaso, ang palaso ng pag-ibig, ay walang anyo at hindi matatakasan. Tinutumbok nito ang puso. Sinumang tamaan ng palaso ng pag-ibig ay agad na ma-inlove sa sinumang nagpakawalan nito. Ang emosyon na ito ay napakalakas na kahit na ang tao ay may alam sa nangyayari, hindi pa rin nila kayang makaligtas dito. Isang instinct ito na nagmumula sa puso at kapag naapektuhan, ang tao ay nagiging tapat na lingkod ng magpapasabog. Ang palaso ng pag-ibig ay ginagawang alipin ang tao, handang mamatay upang protektahan ang minamahal. Ang kakayahan ni Yang Shinshin ay kontrolin ang mga puso at emosyon. Ang saklaw ng kakayahan ito ay may napakalaking potensyal. Kapag ito ay tumama, kahit gaano pa kalakas ang mutant, mapapasailalim sila sa kanyang kontrol. Matapos niyang matanggal ang dalawang malalakas na kalaban, hindi pwedeng mag-relax si Johnny. Kailangan niyang tanggalin ang lahat ng banta bago makalabas si Phoenix Yuanren. Sa puntong iyon, naramdaman ni Johnny si Phoenix Yuanren sa kanyang dimensional space. Paulit-ulit na dumadaan sa mga siklo ng reincarnation, pumapagit na sa buhay at kamatayan. Samantala, ang pulang supernatural poison, ang pulang locus kamakain, ay kumakalat tulad ng pulang tinta sa tubig. Kung umabot ito sa isang partikular na antas, puno ang dimensional space ni Johnny. Kapag nangyari iyon, hindi na niya magagawang buksan muli ang dimensional space sa loob ng 24 na oras. Sa madaling salita, pagkatapos makatakas si Phoenix Yuanren, magiging peligroso kay Johnny ang makaharap siya muli. Dahil dito, alam ni Johnny na kailangan niyang alisin ang lahat ng panlabas na kalaban upang matuon ang Tenmu team sa pakikipaglaban kay Phoenix Yuanren. Matapos mabilis na mapatay ni Johnny si Jinwoo-ji Seiichiro, inilipat niya ang atensyon sa dalawang magkahiwalay na labanan sa malayo. Ang laban nila Baili Changqing at Dabong Yanjin ay matindi at brutal, isang tunay na laban sa buhay at kamatayan sa pagitan ng dalawang bihasang mandirigma sa larangan ng lakas. Matapos makuha ang number 5 compound, tumaas ng malaki ang kapangyarihan ni Baili Changqing, kaya't nasusupres niya si Dabong Yanjin sa kanilang laban. Subalit, matibay ang depensa ni Dabong Yanjin. Kahit na siya ay tinamaan ng malupit na mga suntok, hindi pa siya nagkakaroon ng mga malubhang sugat.
Kahit na na-scratch siya ng Fang Chan's painted halberd, ang nakabang balat lang ang tinamaan at walang mga ugat ang Kaya pumutol. makapasok ko. Kung magpapatuloy ang laban na ganito, kahit na manalo si Bailey Chamchin, may panganib siyang mawalan ng buhay dahil sa sobrang pagod. Tapos pumasok ka Habang kasi. nanonood si Jiang Yi mula sa malayo, kinuha niya ang kanyang malaking sniper rifle, si Lei Shu, at itinuon ang kanyang mga mata kay Dagong Yanjin na ilang kilometro ang layo. Ayun, ayun. Nararamdaman ni Dagong Yanjin na nasa bingit na ng kamatayan ang isang matinding pakiramdam ng panganib. Tagusan dun. Isang kaisipan lang ang pumasok sa kanyang isipan, tumakas. Tagusan. Kung hindi siya tumakas ngayon, tiyak na mamamatay siya. Camera eh. Ngunit hindi papayag si Bailey Chamchin na makatakbo siya. Family. Ang katawan ni Bailey Chamchin ay tinatanglawan ng pulang dugo mula sa epekto ng gamot at hawak niya ang Fang Chan's painted halberd sa likod ng kanyang kamay. Ang kanyang mukha ay naging pango at puno ng galit habang walang humpay na umaatake. Dito. Ang matinding opensa niya ay hindi binigyan ng pagkakataon si Dagong Yanjin na makabawi o makatakbo. Sa parehong oras, handa na ang thunder attack ni Jiang Yi, nakatutok kay Dagong Yanjin at sa mga vital points nito. Ng mama. Ang kidlat ay kumulog na parang isang pagsabog na yumanig sa lupa. Mula sa ilang kilometro ang layo, isang pilak na bala na may napakalaking kapangyarihan mula sa espasyo ay sumabog ng mabilis. Gumuho ang mukha ni Dagong Yanjin ng tamaan ng atake. Sinog. Nagsigaw siya ng matinding sakit na umabot sa malayo, na nagpapahinto sa lahat at nagtataka kung anong nangyari na nagpasakit ng ganito sa isang malakas na neon Yokozuna. Tanging ang mga nasa labanan ang nakakaalam ng sanhi ng kanyang sakit. Nakita ni Bailey Chamchin na si Dagong Yanjin ay kumapit sa kanyang sugatang katawan at napigilan siya sa gulat. Awang-awa siya sa nararamdaman ni Dagong Yanjin at instinctively tinakpan niya ang sarili. Alam ko sa mga Ang bata, sakit ay may isang mga bagay na kahit sinong lalaki ay mauunawaan. Kayang bagay. Kahit gaano kalakas ang depensa mo, hindi mo kayang maging Bata invincible. ako. Ano kayang... Sandali siyang napatigil, ngunit hindi nagdalawang isip si Bailey Chamchin. Alam niyang mahalaga ang pagkakataong ito, kaya't nagmadali siyang sumulong at hinampas ang halberd sa liit ni Dagong Yanjin ng buong lakas. Lang kahit bata Tumama ang matinding talim ng halberd sa matabang liit ni Dagong Yanjin, pumasok ng malalim, ngunit hindi agad nahati ang ulo nito. Humuga ng isang malaking bola ng puting taba at dugo mula sa sugat. Kahit itinamaan siya sa liit, hindi agad namatay si Dagong Yanjin. Sa halip, ginamit niya ang natirang lakas para pilitin ang blade ng halberd palayo at nagsimulang tumakas. Ang tindi, ang hirap patumbahin, sabi ni Jiang Yi na nagngit-ngit. Ang ganitong mutan na nakatutok sa pagsasanay ng katawan ay may napakahusay na depensa kapag umabot na sa ganitong antas ng pagpapalakas. Talagang ang mahirap patumbahin. Ngunit mabilis na nireload ni Jiang Yi ang kanyang armas, determinado at muling binaril ang target. Sa pagkakataong ito, tinamaan niya ang likod ng tuhod ni Dagong Yanjin. Ang tama ng bala ay nagdulot ng isang malaking butas sa tuhod nito, dahilan upang siya ay mawala ng balanse at magkapanik na bumagsak sa lupa. Hindi nag-aksaya ng oras si Bailey Chamchin at agad siyang tumalon at tinugis si Dagong Yanjin, walang habas tulad ng isang tindero ng mga karne na sumusugod sa isang mamamatay na baboy. Pumunta ka na sa impyerno, sigaw niya, habang tumalon at hinawakan ang halberd gamit ang dalawang kamay, itinutok ito sa likod ni Dagong Yanjin at tinusok. Pumasok ng malalim ang halberd sa katawan ni Dagong Yanjin, ngunit kahit na ganito, patuloy pa rin siyang lumalaban. Sa oras ng kamatayan, nagiging labis ang lakas ng isang tao, at halos matulak ni Dagong Yanjin si Bailey Chamchin pabagsak sa lupa. Mula sa malayo, mabilis na binago ni Jiang Yi ang bala sa kanyang baril at tinamaan ang kabilang binti ni Dagong Yanjin. Kahit na baril na ang dalawang binti ni Dagong Yanjin at puno ng sugat ang katawan, nagawa pa rin niyang itulak ang sarili pataas gamit ang kanyang hindi matitinag na willpower at nagsimula siyang maglakad papalayo. Nakawin ko kaya ko chineto. Ganda eh. Jet ni. Ang laki na ang sasatos. Team leader, nasaan ka? Yan. Bakit hindi mo ako tinutulungan? Sumigaw si Dagong Yanjin. Oh, wag kang Ang presensya ni sasakay. Jiang Yi ay nagbigay ng huling dagok sa laban na may kaunting pagkakataon pang makabawi. Tapusin mo na siya. Hindi ko na kayang pigilan pa si Phoenix Yuanren, tawag ni Jiang Yi kay Bailey Chamchin. Ramdam na niya na hindi na magtatagal ang kanyang dimensional space. Lobby pop. Naramdaman ni Bailey Chamchin ang pressure sa kanyang katawan.
Bakit ganito kahirap patumbahin ang mabigat na taong ito? Hello, ate. Habang papalapit na siya sa biktima, isang ideya ang pumasok sa kanyang isipan habang tinitingnan si Dagong Yanjin na nakadapa. Hindi nagdalawang isip, tinanggap ni Bailey Changqing ang ideya at hawak ang Fangtian's painted halberd gamit ang dalawang kamay. Nagmadali siyang tumakbo patungo kay Dagong Yanjin na parang kidlat. Ang halberd ay gumalaw ng mabilis na parang hangin, kumikislap ang talim nito. Pagdating kay Dagong Yanjin, tinusok ni Bailey Changqing ang halberd sa kanyang puwet. May isang kasabihan, kahit gaano kalakas ang isang tao, ang loob nito ay madali pa ring matamaan. Pumasok ang halberd ng malalim sa katawan ni Dagong Yanjin hanggang sa mawala na ito sa katawan ng kalaban. Ang tanging natira ay ang hawakan na nakabaon ng higit sa kalahating metro sa likod. Hinilang ni Bailey Changqing siya pataas tulad ng isang satay, gamit ang lahat ng lakas na mayroon siya. Isang matinding sigaw ng sakit ang umabot mula kay Dagong Yanjin habang siya ay humihirang at humihingal sa hangin, puno ng desperasyon at hindi pagpayat. Kahit na grabe ang sugat, nanatili pa rin ang lakas ng buhay ni Dagong Yanjin. Kahit na tinamaan siya ng halberd, hindi siya namatay agad. Hindi tumigil si Bailey Changqing. Patuloy niyang tinutusok ang halberd sa puwet ni Dagong Yanjin. Pinupuntirya ang masilang butas ng katawan at sa kalaunan, lahat ng ito ay nag-igsi at nasira. Matapos ang daan-daang pagsaksak, tuluyan ng pumanaw si Dagong Yanjin. Huminga ng malalim si Bailey Changqing at nag-isip, tama nga si Johnny, talagang gumagana ang estratehiya niya. Ibinaon niya ang halberd sa lupa at ang katawan ni Dagong Yanjin ay nakabitin dito tulad ng isang patay na aso. Ang dugo ay dumaloy at tinabunan ang mga niyebe sa paligid. Sa kabilang panig, malalim na nag-iisip si Yang Shinshin, nagsusuri sa mga sinabi ni Johnny. Napansin niyang bagaman mukhang papabor ang laban, hindi pa rin tapos ang lahat. Kapag nakatakas na si Phoenix Yuanren mula sa kanyang gitar, kakailanganin nilang makipaglaban laban sa isang kapitan level na kalaban ng walang kakayahan si Johnny sa espasyo. Kailangan nating hanapin ang Miko na yon, sabi ni Yang Shinshin, ang isipan ay naging matata. Alam niya isang malaking bahagi ng lakas ni Phoenix Yuanren ay nagmumula sa kapangyarihan ng Shrine Maiden. Lumapit si Meng Siyu at nagsabi, ako na ang bahala dito. Pinalawak niya ang kanyang aerial photo na kanyang natatanging kapangyarihan. Sa kanya bilang sentro, nakakakita siya ng lahat ng galaw sa loob ng metro. Hindi nagtagal, natagpuan niya ang lugar na tinataguan ni Mayumi Teikuchi. Ipinakita niya ang direksyon patungo sa isang container area sa malayo sa Chaoyang Harbor. Nahanap ko na. Isang witch at isang tao mula sa Eclipse ay nagtatago sa likod ng cargo area. Ngayon ka lang nag-join si Kupa, yung ano ko, yung ginagamit kong account, guys. Maraming salamat yung sa ano inyong ba, yung account ng pinsan ko. Ayun, yung mayaman siya sa Skilla Primrose, ginamit ko account niya. Pangit ng account. Babalik ako bukas para sa isa pang kapanapanabik na episode. Ninanakawan ako na Hanggang sa nabakas huli, sa turno, ingat kayo guys. at Alam niyo tandaan, pa ba ang lahat yun? ng problema ay may solusyon. At huwag mo nang paabutin pa sa Rafi Tulfo in Sana, action. yung pinsan ko. Hello! 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 Pangat ng avatar. Lechon paksiw, right? Pure foods are ready to eat. Just heat and eat. Pork chunks in savory sweet sauce. Pure foods are ready to eat. Easy taste of home. Siya at isang mutant mula sa Eclipse ay nagtatago doon. Huhulihin ko siya, ang masigasig na sabi ni Meng Siyu. Tutulong ako, voluntaryong sabi ni Xu Miao at Yehi, parehong sabik na magtulungan. Bilang mga assassin type na mutant, angkop na ang mga ito para sa misyon. Habang nararamdaman ni Johnny na lalong bumabagsak ang dimensional na espasyo, iniangat niya ang kanyang mga mata patungo sa huling labanan. Ang desisibong labanan sa pagitan ni Liang Yu at Tsukamoto Nobunaga ay nagsimula na. Ang duelong ito ay mas delikado. Hindi tulad ng mga tank type na mandirigma tulad ni Bailey Changqing at Dagong Yanjin, wala sa kanila ni Liang Yu o ni Nobunaga ang may malakas na depensang kakayahan. Dahil dito, isang solid na hiwalang mula sa isang talim ay maaaring magdulot ng pinsala sa kanila o pinakamalala, magwakas ng kanilang buhay. Matapos silang magpalitan ng mga atake, parehong nakakuha